Isang lihim na investigasyon, isang nakakagulat na suspect, at ang sandaling sumara ang bitag. At nasabi namin nung Hulyo, 13 ng alas 8, imedya ng gabi oras na para kumilos laban kay Rex Sherman. Tinulungan niyang lutasin ang isa sa pinakamalaking misteryo ng serial killer sa Amerika. Nagulat ka ba nung lumapit sila sa'yo? At sinabi nilang si Rex Sherman ang pangunahing suspect namin, na isa siyang arkitekto na nagtatrabaho dito sa Manhattan. Ibinunyag na ni dating Police Commissioner Rodney Harrison ang totoong saloobin niya sa lalaking nagpasimula ng takot sa Long Island ng matagal na panahon. Alam mo, bago tayo pumasok sa napakakilabot na kasong ito tungkol sa mga seryeng pagpatay sa Gilgo Beach, gusto ko munang ikwento sa'yo ang isang app na ginagamit ko at talagang gusto ko. Ang tawag dito ay Upside. Nagbibigay ang Upside ng cashback sa araw-araw mong binibili, gaya ng gasolina, groceries at takeout. I-download lang ito ng libre. I-claim ang offer sa alinman sa 100,000 na lokasyon at magbayad gamit ang credit card. I-verify ang binili at makakakuha ka agad ng cashback. Halimbawa, kung kailangan kong magpagas o magpa-takeout, titingin muna ako ng offers sa Upside. Pagkagastos ko, mawawala ang pera sa app at pwede ko na agad ilipat sa bank account ko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay kumikita ng average na $254 kada taon na talagang kamangha-mangha. Para makapagsimulang makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code na nakikita mo sa iyong screen at gamitin ang promo code na CrimeFix para makakuha ng dagdag na 25 sentimo na bonus sa bawat galon sa iyong unang tangke ng gasolina. Ako si Anjanet Levy at ito ang espesyal na edition ng Crime Fix mula Midtown, Manhattan. Nakatayo ako sa kanto ng 5th Avenue at East 36 na Street. Ito ang lugar kung saan inaresto si Rex Heuermann, ang Gilgo Beach serial killer. Halos 3 taon na ang nakalipas dahil sa mga karumal-dumal na pagpatay na yon. Nagsimimulang kumatay siya nung 1,900 at 73 sa edad na 29 na yon, 57 o 58 na siya. Malamang akala niya nakalusot pa rin siya. Para sa amin na bigla lang lumitaw. Hinuli siya mula sa opisina. Nahuli ilang yarda lang mula pa uwi, siguradong nagulat siya. Si Rodney Harrison, dating Suffolk County Police Commissioner, ang tumulong magbuo ng Gilgo Beach Task Force na nagresulta sa pagtukoy kay Rex Heuermann bilang pangunahing suspect sa mga pagpatay. Noong Hulyo 13, 2023, paalis na si Heuermann sa trabaho, gaya na nakasanayan niya. Naglalakad siya sa 5th Avenue malapit sa 36th Street nang kumilos ang otoridad. Ngayon, makalipas ang halos 3 taon, umamin na si Heuermann sa pagpatay ng 7 babae. Ang una ay si Sandra Castilla noong Nobyembre 1973, si Valerie Mack ay pinatay noong 2000, si Jessica Taylor naman noong 2003. Si Maureen Brainerd Barnes ay pinatay noong 2007. Noong 2009, nawala si Melissa Bartholomew. Namatay si Megan Waterman noong Hunyo 2010. At ilang buwan pagkatapos noon, nawala si Amberlynn Costello noong Setyembre 2010. Inamin ni Heuermann ang pagpatay kay Karen Vergata noong 1976, ngunit hindi siya nagbigay ng plea sa kaso ng kanyang pagkamatay. May mga naniniwala na baka hindi na malutas ang mga pagpatay na ito. Natagpuan ang mga bangkay na Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman, Amber Costello at Melissa Bartholomew sa tabi ng Ocean Parkway malapit sa Gilgo Beach noong Disyembre 2010. Ang nakakatakot na pagkakadiskubre sa bangkay ng 4 na babaeng sex worker ay yumanig sa Long Island at nagdulot ng isa sa pinakamahabang investigasyon ng serial killing sa kasaysayan ng New York. Maganda ang simula ng investigasyon nang matuklasan ng mga investigador ang cellphone ping mula Massapequa Park sa Long Island at Midtown Manhattan. Noong 2012, naging hepe ng pulisya si James Burke at tila nahinto ang investigasyon. Pinalayas ang mga federal na investigador at natigil ang kaso ng Gilgo Beach serial killer hanggang sa itinalaga si Rodney Harrison bilang Suffolk County Police Commissioner noong 2020. Kasabay nito, nanalo si Ray Tierney sa halalan para sa Suffolk County DA. At sa sumunod na taon, nabuo ang Gilgo Beach Task Force. Nang lumapit ako sa FBI, nagkaroon kami ng ilang alalahanin. Sinabi ko, magsisimula kami ng task force kasama ang district attorney at nakikipagtulungan din ng state police. Gusto naming malaman kung pwede kayong tumulong. Naiintindihan ko na maaring nagkaroon ng pagkadismaya noon. Sabi nila sa akin, hindi talaga. Hindi kami makikipagtulungan sa inyo o sa mga investigador ninyo
dahil naitaboy na sila nun. Hindi sila nabigyan ng access sa kaso at sa mga hakbang ng investigasyon na ginawa. Medyo karaniwan na itong nangyayari kung saan ayaw ng mga investigador ng tulong mula sa labas, pakiramdam nila, kaya nilang hawakan ng investigasyon mag-isa. Pero ang Suffolk County Police Department ay hindi naman talaga ng ungguna pagdating sa mga resources at databases. At kaya nga naisip ko na magiging napakalaking tulong ng FBI. At yun nga ang nangyari. Kaya sinabi ko sa kanya na mula ngayon, hindi ka na magkakaproblema. Kung meron man, nandito na ako. Bilang medyo outsider ako, wala akong kinikilingan o kailangan palugurin na kahit sino. Isa pang issue na nakita ko ay kung sakaling pumasok ang FBI sa opisina, kung saan naroon ang mga investigador ng Suffolk County, malamang na. Makaramdam sila ng kaunting tensyon kung kailangan nilang tumugon doon. Kaya ito ang naging estratehiya. Magla ng isang opisina kung saan maaari silang magkahiwalay sa iba. Kumuha ng ilang investigador mula sa homicide team sa Suffolk County. Kumuha ng ilang tao mula sa state police. Nagbigay sila ng isang babaeng investigador na napakahusay. Ang FBI, pati na rin ang opisina ng sheriff, ay nagtatrabaho lahat sa isang bubong, isang opisina, at nagsasama-sama ng kanilang lakas at isip. Pasensya na. Para matukoy ang mga naging pagkakamali sa naunang investigasyon, at malaman ang mga susunod na hakbang. Lumakas muli ang pagsisikap na maresolba ang mga pagpatay sa Gilgo Beach. May ebidensya mula sa cellphone at pahayag ng ka-roommate ni Amber Costello na isa sa kanyang kliyente ay may berdeng Chevy Avalanche. Ang berdeng Avalanche ang tunay na nagbukas ng kasong ito. Ang berdeng Avalanche ang database. Suriin sa Massapequa Park. Maghanap ng taong may berdeng Avalanche. Dahil isa sa mga ka-roommate ni Amber Costello ay nagsabi na isa sa mga kliyente ni Amber Costello ay nagmamaneho ng berdeng Avalanche. Gamit ang impormasyong iyon at ang kakayahang tingnan ng mga berdeng Avalanche sa loob ng Massapequa Park area. Iyon ang naging malaking pagbabago sa investigasyon. At mukha siyang ogre. Hindi ba't yon ang paglalarawan? Nakatulong din yon. Alam mo, isa yun sa mga dahilan kung bakit siya talaga ang napansin. 6 na talampakan at 4 na pulgada ang taas niya. 300 libra at mukhang ogre na makapal ang buhok. Isa siya sa mga individual na pinili ng mga ka-roommate ni Amber Costello na huwag pagnakawan. At yun ang isa sa kanilang. Tuwing may kliyente, ginagawa nila ang tinatawag na roll them para makuha ang pera ng mga ito. Hindi nila ninakawan ang taong ito dahil sa laki niya. Pero naalala pa rin pati ang sasakyan niyang minamaneho. Ang paghahanap ng berdeng Avalanche sa Massapequa Park ay nagturo kay Rex Heuermann, isang arkitekto na taga roon at nagtatrabaho sa Manhattan. Ngunit marami pang dapat gawin. Lumabas sa investigasyon na si Rex Heuermann ay mahilig gumamit ng serbisyo ng mga sex worker at nagpapadala rin ng mga selfie sa kanila. Madalas niya itong gawin gamit ang mga prepaid burner phone. Alam mo, mula sa pag-search online hanggang sa pagbili ng burner phone at siya sa ilang. Internet set, pasensya na, mga aplikasyon para makipag-ugnayan sa mga sex worker at iba pang mga bagay na talagang ikinabahala namin. Para ipakita na siya ay may ugnayan sa mga sex worker. Hindi lang ang pakikipag-ugnayan niya kay Amber Costello ang nag-iisang pagkakataon na ginawa niya ito. Talagang ipinakita nito na ang taong ito ay namumuhay ng, masasabi ko, isang lihis na pamumuhay. At pagkatapos ay may ebidensya ng DNA, isang sample ng DNA ni Heuermann na kinuha mula sa pizza crust na itinapon niya sa basurahan. Kaya ang pinakamalaking problema ko sa paglabas ng resulta ng DNA ay matagal itong dumating. At nung nakuha namin ang pizza crust at ipinadala ito sa laboratorio sa Pennsylvania, gusto kong makasiguro. At ito, muli, ito ay parang isang bagay na ginagawa ng mga executive ng NYPD. Gusto naming ipaalam sa kanila na ang kasong ito ay hindi basta-basta lang na kaso. Ito ay isang kaso ng serial killer na mahigit 10 taon na at kailangan namin agad ang mga resulta. Pwede mo bang ilagay ito sa unahan ng mga kaso mo?
At hindi ako sigurado kung anong hindi pagkakaintindihan ang nangyari. Pero hindi ito na-prioritize. At patuloy akong tumatawag para malaman kung bakit ang tagal. Pero wala silang sagot. Dahil sa frustration ko, tinawagan ko si Deputy Police Commissioner Anthony Carter. Pumunta ka ron, kausapin mo ang mga siyentipiko at sabihin mo, "Hoy, makinig kayo! Hindi ko alam kung alam ninyo ang kaso, pero kailangan namin agad ng resulta." Nakakalungkot. Hindi nila ito alam nung simula. Nang maayos naming nakausap sila, agad nilang inasikaso at nakuha namin ang resulta sa oras. Nang lumabas sa DNA test na tugma sa mga buhok na nahanap sa mga biktima, panahon na para kasuhan si Rex Heuermann at kumilos ang mga pulis para arestuhin siya noong 13 ng Hulyo, 23. Kaya naglalakad lang siya sa Fifth Avenue gaya ng ginagawa ng ibang taga New York. Paglabas niya sa trabaho, nagpa siya kayong issue ito ng kaligtasan, kaya doon niya siya inaresto sa kalsada dahil hindi niyo alam kung ano ang maaaring mangyari kung aarestuhin niya siya sa opisina niya. Ibig kong sabihin, maaaring may dala siyang armas doon. Maaaring malagay sa panganib ang ibang tao. Tama ba? Isa sa mga inaalala ko bilang isang nasa law enforcement ng 30 taon at alam na may nakarehistrong 77 noong panahon na yon, 77 na baril na nakapangalan sa kanya. Ang pinakamalaking inaalala ko ay, kung arestuin namin siya, posible bang mauwi ito sa barilan? Kaya nag-aalala ko, may baril ba siya o sa bag niya? Malaki rin siyang tao. Magpapalag ba siya at magsisimula ng malaking barilan? Kaya may mga inaalala talaga. Pero nung kinausap ko ang mga lalaki at babae na naka-assign sa task force, naisip nila na ito ang pinakamainam na estratehiya. Ang dahilan ng pagkakakulong kay Ray Tierney ay para makipagtulungan siya, malaman kung handa siyang magbahagi ng impormasyon at mabigyan kami ng pagkakataon makausap siya. Plano nilang dalhin siya sa Yapang, Long Island para subukang makipagtulungan siya, pero tumanggi siya. Nagulat ka ba na hindi siya nagsalita at kumuha agad ng abogado? Hindi ako sigurado kung sorpresa ang tamang salita. Sasabihin ko ito. Yung malaman mo lang na ayaw niyang magsalita, parang ganyan ang ginagawa ng mga taong gumagawa ng krimen. Ang tawag dun ay kumukuha agad ng abogado. Kaya hindi na ako nagulat na humingi siya ng abogado. Pero medyo nakakabahala pa rin ang reaksyon niya. At medyo nakatawag pansin ito sa akin kasi, ulip, kung inaakusahan ka sa pagkamatay ng mga babae mula sa Ocean Parkway, at ang tanging sagot o reaksyon mo ay, gusto ko ng abogado? Hindi ko alam. Talagang nung narinig ko yung impormasyon na yon, nagdulot ito ng ilang pag-aalala sa akin. Inaresto si Rex Heuermann dahil sa kasong pagpatay. Rodney, ito ang unang beses mong pumunta dito sa lugar kung saan inaresto si Rex Heuermann halos 3 taon na ang nakalipas. Ano ang pakiramdam na nandito ka mismo sa lugar kung saan inaresto ng mga opisyal mo si Rex Heuermann? Sa totoo lang, wala akong espesyal na nararamdaman sa pagiging nandito. Alam ko lang, mahusay ang ginawa ng mga lalaki at babaeng nasa task force. Sinubabaybayan namin ang kanyang kinaroroonan. Siniguro daw nakakalap kami ng mga ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa mga bangkay na natagpuan sa Ocean Parkway. At syempre, saludo kay Ray Turner na nakapagbisisyon at nagpasya kung kailan at saan namin siya arestuhin. Dahil sa mahusay na pagtutulungan ng mga opisyal ng batas sa Suffolk County, nahuli at naalis namin sa kalsada ang napakasamang taong ito. Nagulat ka ba nang lumapit sila sa'yo at sinabi nilang si Rex Heuermann ang pangunahing suspect na isa siyang arkitekto na nagtatrabaho dito sa Manhattan, na siya ang hinahanap ninyo? Isang lalaking mukhang isang ordinaryong padre de pamilya lang na pumapasok araw-araw sa kanyang architectural firm. Iba't ibang anyo at laki ang pinagmumulan ng mga serial killer. Pakinggan mo, hindi naman ako agad-agad nag-assume na si Rex Heuermann ang hinahanap natin. Alam ko na kailangan pa ng mas malalim na investigasyon para maiugnay siya sa pagkamatay ng mga babaeng ito. Kaya, at parang batayang aral ito sa investigasyon ng pagpatay. Hindi ka basta-basta magkakaroon ng suspect at agad sasabihin na siya na ang tao natin. Kailangan mo munang simulan buuin ang kaso. At ano ang maaari nating gawin para maiugnay siya sa mga pagkamatay? At ito ay maaaring teknolohiya, agham, mga kooperador, maraming iba't ibang uri ng ebidensya na kailangan naming pagsama-samahin para masabi, makinig ka kay Rex Heuermann, siya ang tao natin. Kahit nakilala na namin siya, nagpatuloy pa rin ang investigasyon at sinubukan naming kunin ang kooperasyon ng iba. At habang nabubuo ang kaso,
nagsimula naming makita ang ilan sa mga gawi niya. At lalo nitong pinatibay ang posisyon namin na gawin siyang isang taong interesado kami. Habang lumilipas ang mga buwan, kinasuhan si Heuermann ng pagpatay kina Maureen Brainerd Barnes, Sandra Castilla, Jessica Taylor at Valerie Mack. Mahigit 2 taon na, kahit sa publiko lang. Patuloy na itinatanggi ni Rex Heuermann ang pagpatay, kahit may matibay na ebidensiyang DNA ng buhok na nag-uugnay sa kanya sa 7 biktima. Noong Abril 2026 binago ni Heuermann ang kanyang pahayag. Napag-usapan mo na ba ang kaso nito kasama ang iyong abogado? Oo, napag-usapan na namin. Nagkaroon ka ba ng sapat na oras para talakayin ang kaso kasama ang iyong abogado? Oo, napag-usapan na namin. Matapos ang mga pag-usap ninyo ng iyong abogado, nararamdaman mong mas makakabuti para sa iyo na umamin ng kasalanan kaysa dumaan sa paglitis. Oo, kagalang-galang na hukom. Hindi na kailangan ng mga pamilya ng biktima ng paglilitis o marinig ang mga karumal-dumal na detalye tungkol sa nangyari sa kanilang mga ina, anak at kapatid na babae. Ako ang anak ni Megan Waterman. Sa ngalan niya, ng tiyahin ko at ng aming pamilya, taos puso kaming napapasalamat sa lahat ng ginawa nila para sa amin. Ngayon, dinala tayo ng mahaba at masakit na paglalakbay sa sandaling ito. Natupad na ang aming misyon at pangako kay Maureen sa pamamagitan ng pananagutan. Para sa pamilya ni na Melissa, Megan, Amber, Jessica, Valerie, Sandra at Karen, kasama ninyo ako sa malalim na pagmamahal at pag-unawa. Walang dapat maglakad sa landas na ito, pero narito tayong lahat, pinag-uugnay ng pagkawala, lakas at matibay na ugnayan ng ating mga mahal sa buhay. Ang ugnayan na nabuo ng ilan sa atin ay kakaiba dahil hindi ito nagmula sa dating pagkakaibigan o dugo. Nabuo ito sa pagsubok na buing muli ang ating mundo matapos ang trahedya. Lubos akong nagpapasalamat na mayroon tayo nito. Sa bawat pamilyang patuloy na naghahanap, naghihintay at kumakapit pa rin, pakiusap, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit mukhang imposible at tumatagal ang katahimikan, magpatuloy lang. Mahalaga ang inyong mga mahal sa buhay. Hindi sila nakakalimutan at darating din ang sagot balang araw. Sa wakas, para kay Maureen, ang pangakong ginawa ko sa iyo noon ay simple lang. Hindi ako titigil maghanap ng hustisya para sa iyo. Bawat taon, pagsubok at okay. Tanong na walang sagot. Lagi kitang dala, tinupad ko ang pangako ko. Ngayon, natupad na ito. Nahanap ng hustisya ang daan sa'yo. Hindi pinatahimik ang tinig mo o nakalimutan ang kwento mo. Ang buhay mo ay mas mahalaga kaysa sa trahedyang kumuha nito. Hindi ito katapusan. Paalala ito na nananatili ang pag-ibig, nagwawagi ang katotohanan, at hindi nawawala ang pag-asa. Dahil kahit sa pinakamadilim na sandali, matatagpuan pa rin ng hustisya ang kanyang daan. Ipinahiwatig ni Piscal na si Ray Tierney na may mas marami pang ebidensya na hindi pa nalalaman ng publiko noon. Sa debisyon nito, nakakuha kami ng bounty paper towel mula sa crime scene ni Megan Waterman. Pinroseso nila yon at inihambing sa parehong bounty towel na nakuha namin sa bahay ng akusado. Nagmatch ang mga ito at ito ay isang memento na pinaniniwalaan naming itinago ng akusado. Isa ito sa mga pangunahing ebidensya, sana ay naging mahalagang piraso ng ebidensya. Ilang araw na lang bago ang paghatol. Pero ano ang nararamdaman at iniisip mo? Ibig kong sabihin, napakahalaga ng naging papel mo sa pagbubuo ng task force na yon at sa wakas ay natapos din ang kasong ito. Pakinggan mo, ako ay tagapagtanggol ng mga biktima. Kasama rin dito ang mga nakaligtas, pati na rin ang mga miyembro ng pamilya na, sa kasama ang palad, napakaraming taon ang lumipas na walang natatanggap na sagot sa kanilang mga tanong. Mahalaga para sa kanila ang kahit kaunting ginhawa at paghilom na malaman nilang hindi na muling makakakita ng liwanag ng araw ang kumuha sa kanilang mahal sa buhay. May kaunting say sa kaalaman na nagkaroon ako ng papel sa pagpapakulong sa taong ito at sana ay hindi na siya makalabas pa sa lansangan habang buhay. Sa tingin mo ba ay nakagawa pa siya ng mas maraming pagpatay bukod sa mga inaamin niyang kasalanan? Naniniwala talaga ako na dapat ipagpatuloy ang investigasyon kay Rex Heuermann. Alam ko na mapupunta rin ang kanyang DNA sa CODIS system at sana Habang nandyan pa ang task force. maaari nilang matukoy o makilala ang iba pang mga bangkay na hindi pa natutukoy o nadiskubre na may kaugnayan kay Rex Heuermann. Pakinggan mo, hindi ako nandito para manghinala na may iba pang bangkay na konektado.
Pero natutuwa ako na magpapatuloy ang investigasyon para malaman kung may iba pang biktima kay Rex Sherman o wala. Si Rodney Harrison ay sumulat ng libro tungkol sa kanyang karera at Gilgo Beach murders. Ang pamagat nito ay The Commissioner, mula street cop hanggang top cop sa NYPD, at ang kwento sa loob ng paghahanap sa Gilgo Beach serial killer. At sa Miyerkules, Hunyo 17 si Rex Sherman ay formal na hahatulan para sa 7 karumal-dumal na pagpatay na yon. Hahatulan siya ng maraming habambuhay na pagkakakulong. Inamin din niya ang ikawalong pagpatay kay Karen Vergata. Magbibigay kami ng buong ulat tungkol sa law and crime para sa inyo. Ako si Anjanette Levy sa Midtown Manhattan. Salamat sa panonood ng Crime Fix. Hanggang sa susunod na episode.